Matapos ang maagang pag-exit ng Magnolia Chicken Team Plados Hotshots sa Philippine Cup Season 49 sa first round ng quarterfinals. May posibilidad pa kaya ang paggawa ulit nila ng isang trade sa kanilang mga players kasabay niyan ang pagpapalit ng kanilang head coach na siyang binibatikos ngayon ng karamihan ng basketball fans lalo na ang Magnolia fans. Matatandaan na ang pagkuha nila kay William Navarro ay marami ang espekulasyon na magiging mas angat at magtutuloy-tuloy ang kanilang kampanya sa Philippine Cup ngunit hindi nga ito nangyari. Sa halip ay mas lalo nga sila nangapa sa isa't isa at nawala ang kanilang winning streak mindset sa kanilang mga laro. At marami nga din na dismaya sa kanilang laruan ng quarterfinals kontra TNT Tropang 5G na kung saan hindi nga maganda ang kanilang naging huling play kaya naman tinalo sila nito ng half shot ng dalawang magkasunod na game. Kaya naman baka dito gumawa ulit sila ng isa pang trade sa mga player na hindi na nila napapakinabangan. Kasunod nun ang pagpapalit nila ng bagong coach na magdadala sa kanila sa finals at makuha ang kampyonato. Kung magbabalasa nga sila ng mga player, mas unahin nga nila ang coaching staff lalo na ang head coach posisyon dahil yun nga ang kanilang naging weak sa nakaraang komprehensya. Sa players naman, sa aking palagay at opinyon, panahon na siguro para tanggalin na yung mga dapat tanggalin, pagretirohin na yung dapat magretiro para yung mga young player mabigyan ng mahabang playing time at kumuha ng mga role player para makatulong sa kanilang koponan, at magpalit ng head coach, at narito naman ang mga player na sa tingin ko ay posibleng makakatulong sa kanila at malaking ang magiging contribution sa kanila. Jevy Moca ng NLEX Road Warriors, pwedeng ipalit ito kay Rome de la Rosa kahit samahan nila ng isang future picks. Richie Rivero ng Phoenix Fuel Master, pwede maging kapalit ni Jerick Ahan-Misi. Brian Santos ng Converge Fiberxers, pwede nila ipalit dito si Russell Escoto. Pwede din sila kumuha ng mga role players sa free agency market para papirmahin nila ng at least 1-year contract at kung maganda naman ang magiging laro nito, mag-renew na lang sila at ang maganda pa dito hindi na nila kailangan magpalit nga ng player at hindi na sila mababawasan ng mga players. Ang mga ganitong trade ay pawang opinyon at idea ko lamang at hindi ito ang pagbabasehan ng mga koponan. Idea ko lamang na sa tingin ko pwedeng mapabuti o pwede nilang gawin sa hinaharap, wala ito kinalaman sa gagawin ng management ng mga koponan, at kung may opinyon po kayo about sa topic natin komento nyo lang po sa ibaba ng video at pag-usapan natin yan. At kung umabot ka hanggang dito paki-subscribe mo naman ang ating channel para marami pa tayong magawang video about sa PBA Basketball. Yun lamang po at maraming salamat po.